sa Action Rescue ngayong gabi. May babatuhin ako, lulusan ako ng tubig. Isang 83 anyos na lola, sinagip sa tinitirhang banyo. How about living in a place na comfortable? I want to live in a place comfortable, but where shall I go? 3 menor de edad, lulong sa silan o pantapa ng bubong. Nagulat sila. Bigla nila tinapon yung mga plastic nila sa ilalim ng kanilang lukuan. Pangatanod ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, sumaklolo. Hindi, yan na, ipapasok na yan. Hindi ko talaga may pasok tayo. Magandang gabi mga igan ng Romanado Flavio, bata man o matanda na maiipit sa peligro, walang palalampasin segundo, ang rescue. Kalinga at arugaan dapat nating ibinibigay sa mga nakatatanda. Pero ang lolang nakilala ng rescue, tila kabaliktaran ng kanyang naging tadhana. Ang itinuring niyang tahanan, ang 4 na sulok ng masikip na banyo. Binubusan ako ng tubig, tapos binabato ako, inaaway ako. Natutulog ako dito, ginigising, tinitirador, kung ano-anong ginagawa sa akin. Wala akong ginagawa sa kanila. Kaya nga ginaganito ko pero ninanakawan pa ako. Hanggang yun, wala na. Maski lagyan mo yan. Basta nakawin, kulang na lang ako nakawin eh. Ayan. Pagkatapos ng millennium, siya nakatira dyan. Lumipat siya kasi dati doon siya sa nagibang bahay. Kubo-kubo lang yun eh. Nagiba nung bagyong millennium. Tapos lumipat siya dyan. Pag nagsasampay ako dyan, lagi mo siya nagsasabi, may po, ka magsampay dyan. Lagi ko ganyan ang pinakikita niya sa amin. Nakuha ako ng pagkain dito. Bananas. Yes. Alright. Ayan, may tuyo ako. Binigyan ako ng tuyo. Do you like this? I'm already 83, last November 15. Ang pamilya ko, wala na akong asawa. Biyuda na ako. Ngayon, may anak akong isa. Nasa Romblon ngayon. May anak siya siyang. Midwife ako. Pagkatapos ko ng pag-aral, na hindi pa ako nakapag-board exam, nagpaanak na ako. Natapos na ako nagpapaanak. Tinatawag pa rin ako. Sabi ko, I don't have to do it anymore because I'm already tired. I have too much work to do. I suffer everything. I came over here before 2000. Because may bahay diyan na tayo na malaki. May lupa ako. Giniba na lang niya ay wala na siya ipagbayad sa lupa. This is the toilet. The toilet of this house which is already broken out. Because wala na siya yung pa sa lupa. Ito na lang natira. Diyan ko living me here. These people around me are fighting me all the time. These people here around me are planning to destroy my house because they want to be the emperor here, the cruel one. Alam mo ginagawa dito sa akin? May babatuhin ako. May bubulusan ako ng tubig.
So I only clip here. Hindi ako tinamaan. Nagtago ako dito. Pero pinalo ako dito ng kaldero. Pinalo ako ng frying pan dito. Hindi po totoo yan. Hindi ko siya inaano, di namin siya binabato. Talagang ulyanin na po siya dahil minsan po nagsasalita siya may isa eh. This is my place to sleep. I put my legs here. To stretch it only. Gusto ko po maalis siya dito dahil minsan madilim po dito sa amin. Minsan po nadapa na siya eh. Minsan may ano na siya dito, dinala sa ospital. Basta I sleep all night until and after eating what I am doing. How about living in a place na comfortable? I want to live in a place comfortable, but where shall I go? Tikman ang special namin. Nang makarating sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kaso ni Lola Eugenia, minabuti nilang personal na tignan ang kanyang sinapit. Sa sa opisina namin na allegedly ang isang matanda nakaranas ng maltreatment sa mga kapitbahay niya at the same time siya ay nakatira sa isang maliit na bahay at ito ay dinatay nila na maliit na sa overtone. Kami ay nag-meeting na nagtulong para pumunta at tumugon dun sa pangangailangan ng matanda na makita siya at the same time ma-rescue. Good afternoon, Nay. Good afternoon. How are you? So, matagal na po kayo rito? Yung daily foods nyo, sino po nagpo-provide? Ano, I had to sell something in Hospital ng Maynila, Chichiria. Nagbebenta po kayo. Saan po? Sometimes I can spend for my food. Sometimes not. So ibig sabihin po, Lola, minsan kumakain kayo, minsan hindi. Tinitis nyo na lang. Hindi po kayo nahihirapan dito? Sometimes not, sometimes no. So, binigyan rin pala kayo ng barangay ng yero para ma-build. Pero at least, when that people arrive here, that is, they are very, very bad. That's why I want to tell you something. Kasi, one time, the woman there told me that he wants to destroy my place. How about living in a place na comfortable with... I want to live in a place comfortable, but where shall I go? So I have no relatives here. I'm only alone. Meron siyang pangangailangan na para talagang may alis doon sa komunidad niya. So, Lola, you also dream to have a nice home, nice place. Yung meal na 3 times, napupupay siya. Maraming activities sa mga elderly. There are many who wants to give me comfort, shelter, but I don't like. Because you are control for everything, and I don't like that because I'm always going out. Oo, mahirap talaga makumbinsi si Lola nung una. Sa totoo nga lang, ang dami-dami na namin kwento sa kanya, ang daming pagkukumbinsi na nangyari. Yun nga lang, kasi mataas ang coping mechanism ng matanda na manirahan siya na sarili doon sa bahay niya. Yung ang sarong. Sarong lang po. Ayun nga na habang kasi March po. Ano na ngayon, February 21 ako. So habang kung hindi pa nade-demonstrate habang safe po kayo, try mo po sa center para komportable dito, ligtas po kayo din. And then, pwede mo po kayo bumalik sa probinsya nyo. In fact, may balik probinsya kami. Sa mga batas ng nakakatanda, ito yung RA 9257 o yung Expanded Senior Citizen Act. Nagpoprotekta at nangangalaga sa karapatan ng mga matatanda. Isa sa mandato ng DSWD na ang mga, kung ganitong may mga ganitong kaso, DSWD ang immediately response sa pagkuha o
pagdala ng matanda sa isang institusyon. Bali, ang ginawa namin na strategy doon, niyaya muna namin si Lola na mamasyal. Doon sabi, pupuntahan kami sa isang institusyon o sa isang lugar para makita niya at makaranas siya ng immersion doon sa institusyon. Nung dinala namin siya sa Golden Acres, then in-explain namin yung sa matanda na ito yung mas komportable at mas kailangan niya. Batay dun sa sitwasyon niya ngayon at sa edad niya. Nakarating na po tayo dito sa Golden Acres. Ano po desisyon niyo? Decision ko, pag natapos na kami pinaalis yan, uuwi na ako. Saan kayo po uuwi? Ang pinirauwian ko, sa may anak ko. Ang Golden Acres namin may mga programa at serbisyo na nangangalaga sa mga tatanda. Siyempre, unang-una, pag dinala ang matatanda doon, siya ay libre sa tirahan, everything provided sa kanya, yung basic needs niya. At the same time din, masusupervise din yung sa pangkalusugan niya. Siya po ay isang airborne. Bagamat si Lola ay may konting masasabi na psychiatric problem, kaya ang feeling niya doon sa tirahan niya, yun ang bahay niya. Kasi naman ang nakakakilala kay Lola Eugenia Ilagan, mangyayari tumawag sa DSWD NCR sa numero ng 7348625 o kung meron man kayong kakilala o alam na mga matatanda na nakakaranas ng pag-aabuso sa kanya kamag-anak ko sa ibang tao. Nagulat sila. Bigla nila tinapon yung mga plastic nila sa ilalim ng kanilang upuan. Ngayon, iyak-iyak ka. Talaga ipapasok na rin. Ano yung hintay ko talaga may pasok ka. Sinerto sa kaligtasan mo.